Welcome ka Bendo sa video na to. Papagitan natin kung paano i-access ang One IP ng ating Vendo. So, ano nga ba ang One IP? So, ang One IP, yun ang IP address na nakukuha ng ating Vendo machine mula sa ating ISP router or sa internet service provider router na pinagsasaksakan ng ating internet cable. So, sa setup natin ito, nakakonekta ang ating piso Wi-Fi sa default na setup. So, ang kable na to, papunta siya doon sa ating internet service provider router na Globe. And yung output niya is nandito sa Ruigi na router. So, yung pinakamadaling pag-access niya, siyempre, una, kukonekta ka sa network or IP. Clear lang muna natin ito. Yan. So, kukonekta ka sa Wi-Fi ng Vendo. So, yan. Then, alam naman na i-access siya sa kanyang admin page is makikita mo na agad yung MAC or one IP address sa kanya settings. So, yan. 10.0.0.1/admin. Yan. Login lang tayo. So dito, ito yung default na paraan para i-access yung or malaman ang One IP ng ating Vendo. So bakit ba natin kailangan malaman yan? Mamaya papakita ko yung mga gamit niya. So yan, nakalagin na tayo sa admin. So LPB 2.0 yung gamit ko. So menu, pupunta tayo sa One overview. Yan. Pagdating dito, makikita nyo ang one address niya is 192.168.254.104. So yan, napasok nyo ang Vendo nyo, ang admin, via access point. So ginamit nyo yung admin access na 10.0.0.1/admin. So dito, na-check nyo kung buhay yung Vendo, kung gumagana ang kanyang pinaka mainboard or USB to LAN or yung network niya is okay. So paano kung kailangan mag-troubleshoot and then hindi mo alam kung alin ang sira, kung ang board ng pinaka Raspberry Pi or Orange Pi mo or ang Luigi or yung cable or yung USB to LAN. So kailangan mong mag-step by step na mag-troubleshoot dyan at doon mo kailangan pasukan muna yung Vendo via One IP. So, para makita mo kung buhay ba yung board niya or kung active ba itong mga address niya. So, paano papasukan yun kung hindi gumagana yung inyong access point? So, yun yung itatopic natin dito. So, gawin natin yung scenario nyo. So, tatanggalin natin ang power or itong cable ng ating access point. Then, makikita nyo dito sa ating cellphone. Yan. Yung kadalasan nagiging problema or error sa mga Vendo machine store network. Yan, forget muna natin to. Or kahit wag na natin forget. Pag itatap mo to, walang nangyayari. So, either lalabas yan na sabi yung forget network. Pwedeng lumabas dyan na, ayan, forget natin. Then yan, binunot natin yung LAN cable niya. Tingnan natin kung anong lalabas kapag magkoconnect tayo. Ito, Matt Asher. Makikita nyo, obtaining IP address lang siya. Yan, madaming nagiging error na ganyan or IP address allocation error, network problem, network error, or na-stuck ka lang sa obtaining IP address. So, yan, dito alam natin na binunot ko lang yung network cable, yung cable ng USB to LAN papunta sa ating access point. Kaya,
wala siyang IP address na nakukuha. So, ibig sabihin, yung problem is yan, nakabunot yung, nakikita mo yung problem kaagad na nakadisconnect yung LAN cable niya. Pero paano kung may depektibo sa network mo? Paano mo siya ito troubleshoot? So, yung unang gagawin dyan, ginagawa muna namin is titingnan namin sa network kung buhay yung bendo, kung hindi yung mainboard yung sira. So, yun, doon namin i-access via 1IP yung bendo. So, paano ba siya i-access via 1IP gamit ng cellphone? So, una, magkukonekta ka sa access point na nakakonekta siya. So, sa amin, nakakonekta siya sa Globe Fiber. Yan. Then, dito sa Globe Fiber mo, titignan mo kung ano yung gateway niya. So, dito, mapapansin mo agad na, ayan, yung gateway niya is 192.168.254.254. Malalaman mo yung gateway dyan or sa IP address na binigay sa'yo. Ayan, for example, 192.168.254, pwede mong gamitin yung .1 muna. So, by default, yung PLDT, Globe, PLDT tsaka Converge is 192.168.0.1 yung gateway nila. So, dito sa cellphone ko, indicate na kagad kung ano yung gateway. Pero just in case na hindi siya nakalagay, pwede nyo itry na yung .1. So, dito, naka-indicate siya kagad, tsaka sa Globe, yan kasi ang kanyang gateway. 192.168.254.254. So, yan. Connect tayo sa ISP router and then papasukan natin yung gateway niya. So, 192.168.254.254. So, yan. And then, ilalagin ko lang yung account. Pero dito, wala ka pang makikitang ibang details tulad ng LAN client. So, dito, titignan natin yung LAN clients niya. So far, wala siya. Pero meron siyang naka-indicate na may dalawang naka-LAN, then naka-dalawang 5G. Pero wala na siyang, hindi niya pa pinapakita yung IP. So, dito, maglalagin tayo. Yan, nakalagin na tayo. Then, titignan mo natin kung saan yung meron siyang LAN clients na section. So, tingnan natin. Itong wired LAN. So, sabihin niya, dito hanapin lang kasi iba-iba yung LAN information. Hindi siya. So, iba-ibang ISP router, iba-iba yung yung location kung saan siya nakalagay. So, dito kinakapa ko lang muna. Internet. Menu. Ayan. So, doon sa menu, tatap ko yung LAN. Then, DHCP4. Ayan. Dito, nakalabas yung DHCP IPv4 client. So, makikita mo dito, may LPB 2.0 Orange Pi. So, kung i-copy ko itong IP na yan, copy. And then, new tab. Open ko siya sa new tab. Paste. Ayan. Wala siya. Paste. Ayan yung IP na nakuha natin mula sa LAN client sa Globe. Router natin, /admin. Go. Nakikita nyo na bumukas yung admin ng LPB software natin. So, napasukan natin via 1IP yung bendo. So, ibig sabihin, okay yung ating bendo machine board. So, yung possible na problema niya nasa output niya mula sa USB to LAN, LAN cable, tsaka either tong access point. So, gagawa rin tayo ng mga future videos na yun, nagko-troubleshoot tayo step by step. Tsaka, isa sa mga pinakamahalagang step or number one step ng troubleshooting natin, ito, yung pag-access or pag-check ng mainboard.
So yan, yun yung isang paraan. Or pangalawang paraan na, yung kanina, yung unang paraan is yung diretso kang nakakonekta dito sa vendor network sa 10.0.0.1 and then papasukan mo lang yung admin and makikita mo na yung 1IP. So dito pinasukan natin siya via ISP provider router. And then naglogin tayo sa admin and then nakita natin yung LAN clients niya. Pero paano kung ating ISP router, hindi natin alam yung admin login. So, doon na tayo gagamit ng tools. So, sa mga Android users, meron tayong pwedeng gamitin tools na network analyzer. Bali, ililink ko na lang yung Google Play link niya dito sa description. Nasaan na ba siya? So, muna siya, network. Yan, network analyzer. So, yung kailangan lang gawin dito is kumonekta ka sa ISP router. Tapos, pumunta ka sa LAN scan. So, yung gagawin nito is i-scan niya yung buong network and lalabas lahat ng mga connected devices. So, scan. So, again, nakakonekta siya sa Globe ISP. Ayan. Nakikita nyo, in-scan niya lahat ng mga nasa network. And then, mapapansin nyo, halos kapareho siya ng result dun sa LAN clients ng ating admin. So, may mga times na na-identify niya yung mga host name. Ayan, may Android 5, may .100, .101, 102, 104, 254. So, yung gagawin mo lang dito is i-access mo sila isa-isa kung alin yung iniisip mo na yun yung naging IP ng ating vendor. So, dito yung Android 5, hindi naman Android yung vendor. So, hindi na yan. Hindi na rin itong Asus dahil hindi naman Asus yung brand. So, yung natitira na lang na options mo is si .100, si .104, tsaka si .254. Ngayon, sa browser, pwede mo i-copy yata ito dito. Pwede mo i-copy. Copy. Then, bubuksan mo yan sa browser. So, alam natin na si 254 is siya ay yung so, paste. Alam natin na si 254 ay siya yung gateway natin. So, ito yung router. So, hindi na si 254. So, tingnan natin yung iba. Si 100. Try natin si 100. Sino ba yan? So, edit lang natin to. Paste. Then, 100. So, yung iba, hindi sila magbubukas dahil hindi sila accessible. And kailangan mo lang silang skip. Pero kapag na-try mo na lahat, and then hindi lahat accessible, ibig sabihin, yan yung mga example na hindi accessible, nag-stuck lang siya or matagal siya mag-load and then mag-error page lang siya. So, ibig sabihin nun, either hindi accessible yung kanyang HTTP page or down yung IP na yon. So, yan, hindi siya naglo-load. Ibig sabihin, hindi yan accessible. Then, kung na-try mo na lahat and then wala pa rin, ibig sabihin, deads yung patay or hindi gumagana yung bendo mo. Or either wala siyang nakukuhang IP. So, ito, hinapin naman natin si 104. Paste. Then go. So, ayan. Nabuksan natin yung vendor portal. So, yun yung third step kung paano natin ma-access yung vendor gamit ng or mahanap yung 1IP gamit ng vendor or gamit ng ating mobile phone or ng ayan, via ISP router. Then yung kanina via ISP router admin. Ito naman via tools. Yung kanina is via access point mula sa vendor. And paano kung wala kang cellphone
And then yung available mo is laptop. Meron rin tools na pwedeng gamitin yan. For example, dito. Ililink ko na lang din sa description. Meron tool na Network Analyzer or Advanced Network Analyzer. Ayan. Advanced IP Scanner. So, open mo lang yung app na yan. So, install mo muna siya and then open. And then make sure na lipat ko siya dito sa main screen. Make sure na nakakonect sa ISP. Yan, sa ISP na same sa vendor. So, ito, Globe. Wait lang, nasa yung 5 GHz. Yan, okay na yan, connect. Humingi siyang password. Hintayin lang natin lumabas yung 5 GHz. Ito, connect. Yan, connected na tayo. And then dito, itatap mo muna yung IP para siguraduhin na kukunin niya yung network na currently naka-join siya. Ayan, nag-adjust siya. So, i-scan niya from 192.168.254.1 to 254. So, start mo lang siya. Then, katulad nung tool natin sa Android, yung Network Analyzer is mag-i-scan siya ng mga nodes dun sa range na in-specify natin. So, dito, ayan, nakita niya yung sarili niya, yung laptop na nakakonekta sa network, and then, ayan. So, ayan, halos same din siya ng mga result natin dun sa Network Analyzer, and then, ayan, pati yung mga previously nakakonect is nadedetect niya. Ayan. So, dito, mapapansin mo yung mga accessible is meron silang arrow na ganyan. Ayan. So, via HTTP, mapapasukan siya. Baling kagandahan yan, yung ibang network na walang ganong arrow is kahit hindi mo na i-access dahil hindi sila accessible. Tulad nung kaninang tinry natin. So, yan. Yung dalawang may arrow is si 192.168.254.254. Alam na natin na ito yung gateway natin. And then, yung pangalawa is si 192.168.254.104. So, dito, right-click. Pwede mong copy. Then, piliin mo yung IP. And then, sa browser. Ayan. Paste mo lang siya. Enter. So, again, ayan. Nabuksan natin yung portal. So, yan yung mga steps. Yung mga... Actually, meron pang isa. Yung kapag may ginagamit kang gateway. For example, dito sa setup namin, hindi ko mapapasukan yung gateway dahil hindi siya nakakonekta dun sa main gateway namin. Pero papakita ko na rin. So, for example, dito, magko-connecta ako dun sa main router namin or main network. Dito kasi nakarekta ako sa ISP. So, yan. Okay. Then, papasukan ko yung gateway ng network namin, 192.168.71.1. Ayan, gamit namin is Rowigi EG310GH. Lalagin ako. Login. So, parang pumasok ka rin sa admin ng inyong ISP router. Makikita mo dito yung mga clients. Ayan. So, mula dito sa list na to, ayan, may mga wired tsaka wireless. Alam mo naman na yung vendor is nakakonekta via wired. So, itong wired na lang yung tignan mo. Or pwede mo na rin tignan itong list na to. So, for example, dito, to si Ado, dahil nakakonekta siya sa main network namin, is nakikita ko yung IP niya. Ito, si copy. Copy ko to. Then, bubuksan ko siya sa new tab. Ayan. So, ganun din yung mangyayari kapag nilipat natin yung ating vendor papunta naman dun sa main network. So, sa ngayon kasi nakarekta siya sa Globe ISP, kaya hindi siya na-access. So, yan yung mga steps para ma-access natin yung 1IP
ng ating vendor for troubleshooting. Tsaka mas maganda kung 1IP yung gagamitin mo sa pag-access para hindi mo na kailangan mag-connecta sa Wi-Fi ng vendor mo mismo na nasa labas na sometimes mahina yung signal. Or kung naglagay ka man ng router sa loob ng bahay, sayang naman yung router na yon. Pwede mo na i-deploy sa ibang customer yon. So, via network naman, via local network, pwede mo siyang i-access via 1IP. So, yun yung mga steps o yung mga paraan para i-access ang inyong vendor via 1IP. So, sana may natutunan kayo. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating channel. And i-share na rin, enable rin ang notification para updated kayo sa mga susunod na video. And, ayun, maraming salamat sa panonood until our next video.